Hello there mga ka-L! Nasa third week na tayo ng ating DepEd Matatag sa Araling Panlipunan at ang topic natin ngayon, Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya. Magsimula tayo sa panahong Neolitiko. Napakahalaga ng panahong Neolitiko sa pag-unlad ng katutubong kultura ng Timog Silangang Asya. Ito ang yugto ng kasaysayan kung saan naganap ang mga pagbabago sa pamumuhay at sibilisasyon ng mga tao sa rehiyon. Narito ang mga mahahalagang punto mula sa iyong paglalarawan. Una, pagsasaka at pangingisda. Ang mga tao sa panahong Neolitiko ay nagkaroon ng mga teknik sa pagsasaka at pangingisda. Ang pagtatanim ng halamang ugat at pagpaparami ng mga hayop gaya ng baka at kalabaw ay nagbigay daan sa mas maunlad na pamumuhay. Pangalawa, pag-aaral ng metal. Sa pagdating ng paggamit ng metal, lalo na ang bakal, naging mas maunlad ang kanilang teknolohiya. Ang mga kagamitang metal ay nagbigay daan sa mas epektibong pagsasaka, konstruksyon at iba pang aspeto ng pamumuhay. Pangatlo, pagsasagawa ng kultura. Ang mga natagpuang relikya ay nagpapakita ng mga katangian ng kultura sa panahong Neolitiko. Kabilang dito ang mga bagay na yari sa bato, mga palayok na may markang lubid at kagamitang yari sa buto. Pangapat, pamahalaan at lipunang panlipunan. Mayroon ng simula ng mga uring panlipunan batay sa relasyon sa produksyon. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim at mag-alaga ng hayop na nangangailangan ng kooperasyon at organisasyon sa loob ng pamayanan. Panglima, kasalukuyang kultura. Mga tradisyon at aspeto ng kultura noong panahon ng Neolitiko ay nananatiling buhay sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Halimbawa nito ay ang mga ritual tulad ng pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu, pagsamba sa mga ninuno at Diyos ng lupain, at ang lokasyon ng mga banal na dambana sa matataas na lugar tulad ng mga bundok. At pang-anim, mitikal na pananampalataya. Ang mitolohiyang nagpapahayag ng dualismo ng kabundukan at karagatan, pati na rin ang mga taong naninirahan sa mga ito ay nagpapakita ng malalim na paniniwala sa mga espiritu at ang ugnayan ng kalikasan sa kanilang kultura. E ano nga ba ang koneksyon ng panahong ito sa topic natin ngayon? Sa pagsisimula ng pag-unlad ng sangkatauhan at lipunan ay unti-unting nabubuo ang mga sumusunod sa mundo. Unahin natin ang estrukturang panlipunan. Ang sistemang pagkakamag-anak o kinship sa karamihan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay sinasabing tradisyonal na bilateral o matrilokal. Naging bilateral dahil sinusundan ng isang tao ang kanyang ninuno mula sa iisang pamilya ng kanyang mga magulang. Therefore, ang pagkakamag-anak sa mga bansang may ganitong sistema ay extended o mas malawak. Take note, hindi limitado ang konsepto ng pamilya at mga pamantayan ng lipunan kumpara sa mga unilateral na sinusunod ng ilang angkan sa isang magulang. It means na ito ay mas malaking suporta ang inaasahan na maaaring makuha sa mga kamag-anak, lalo na sa mga oras ng problema. Sabi nga sa ibang pag-aaral, ang sistemang bilateral ay nagbibigay daan sa mas mataas o pantay na pagtingin sa parehong babae at lalaki sa lipunan at pantay na pagbibigay halaga sa mga anak kung ikukumpara sa ibang rehiyon sa Asya. Mas maraming karapatan at mas malaya din sa lipunan ang mga babae sa Timog Silangang Asya kahit noon pa man. Hindi masyadong limitado ang karapatan ng mga babae lalo na sa paghahanap buhay, pagmamana ng ari-arian, paghawak ng kapangyarihan sa politika at lipunan. Kapag sinabi naman nating matrilokal, kung ang kaugalian matapos ang kasal ay tuluyang paninirahan ng lalaki sa bahay o malapit sa bahay ng pinakasalang babae. Ilan sa mga halimbawa na sumusunod sa ganitong sistema ay ang mga Minangkabau sa Sumatra, Indonesia na mas nanaig ang matrilineal na sistema.
kung saan mas sinusunod ang angkan mula sa ina. Namayagpag ang kaharian ng imperyo sa buong Timog Silangang Asya noong 1400 CE. Dala nila ang iba't ibang paniniwalang katutubo at mga hiniram mula sa sibilisasyong Indian at Chino. Dahil dito, naging malakas ang impluwensyang Hindu, Buddhist, Confucian at Muslim sa pagtataguyod ng mga kaugalian, tradisyon at gawin ng mga panahong ito. Halimbawa dito ay ang bansang Vietnam. May ilang dinastiyang yumakap sa Budismong Mahayana at humiram ng sistema ng pamamahala mula sa mga Chino at ang pagsusulit panserbisyo sibil o civil service examination. Sa mga bansang Myanmar at Cambodia, naitatag ang mga kahariang malakas na naimpluwensyahan ng Hinduismo at Budismong Theravada. Makikita ang malalaking monumento at templong inaalay kay Vishnu, isa sa mga Diyos ng Hindu. Sa India, ang sistemang pagsusulat, wikang Sanskrit, literatura, arkitektura at sining ay ilan lamang sa mga tahasang pagyakap ng mga kaharian sa Timog Silangang Asya. Dito tayo sa pangalawa, ang ugnayang pangkapangyarihan. Kapag ang pinag-uusapan ay mga lider o pinuno, naniniwala ang mga sinaunang kaharian sa rehiyon sa konsepto ng Devaraja, kung saan ang ibig sabihin ng Deva ay Diyos at ang Raha naman ay hari, o paniniwala na ang hari ang representasyon ng Diyos sa mundo. Dahil dito, may banal na karapatan at kapangyarihan ng hari na mamuno, pamunuan ang buhay ng lahat ng nasasakupan nito, kasama ang relihiyon at pagdarasal, magpatupad ng mga proyekto at batas na naaayon sa kanilang paniniwala. Ayon sa mga researchers, ang ideya ng Devaraja ay pareho sa konsepto ng Chakravartin o Universal Monarch ng sinaunang India. Sa larangan naman ng politika, may tinatawag na mandala na pinaiiral noong unang panahon. Sa ilalim ng mandala, in which galing sa salitang Sanskrit na ibig sabihin ay bilog, ang kapangyarihan ay nakasentro sa isang pinuno o Devaraja na nagpapatagal sa nasasakupan nito na hindi nililimitahan ng mga politikal na hangganan. Ang Devaraja bilang sentro ang tinuturing na pinakamalakas sa isang mandala, habang ang mga nakapaligid dito ay naakit sa karisma ng Devaraja bilang isang banal na pinuno. Dahil din sa mandala, nagkakaroon ng isang patron-client relationship ang mga sentro ng nasasakupan. Sa ganitong obligasyon, ang Devaraja bilang pinakamakapangyarihan ay may kakayahang magbigay ng proteksyon, pinagkukunang yaman, lupain at iba pa sa kanyang nasasakupan. Kapalit ng kanyang naibigay ay nagbibigay ng tributo, suporta at serbisyong militar o paggawa ang mga nasasakupan. Habang dumadami ang yaman ng Devaraja, lumalaki rin ang sakop ng kanyang kapangyarihan at nasasakupan. Tinatawag itong sphere of influence. Sa usaping katapatan at alyansang militar naman, ito ay napakahalaga sa mandala. Kinikilala ng mga nasasakupan ang higit na kapangyarihan ng Devaraja o tinatawag na overlordship sa kanyang pamumuhay. Kapag humina ang isang sentro, maaaring humina din ang kanyang relasyon sa nasasakupan nito. Hindi rin eksklusibo ang ugnayan sa loob ng isang mandala dahil maaaring kumilala ng iba pang sentro o Devaraja ang mga nasasakupan. Ang mandala sa sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya, ito ang naging susi sa tagumpay ng mga imperyong pagan, Ayutthaya, Champa, Khmer, Srivijaya at Majapahit. Nananatili ang mga ganitong estrukturang kapangyarihan hanggang sa pagpasok ng Islam at Kristyanismo sa rehiyon na nakaapekto ng malaki sa mga lipunan, pamumuhay ng mga Asyano, hanggang sa kasalukuyan. Medyo napahaba ang ating discussion ngayong araw na ito. Sana may natutunan kayo ngayong araw. At dito lang kayo sa mga vlogs sa Lady Elle, where learning is fun. Bye for now. See you sa mga susunod na topic natin.